everyone. I'm Shariz Abdurrahim, together my partner. And also, I am Noraina Salipin. And we are here conducting research interview about the 1976 Midnight Killer earthquake. The purpose of this interview is to understand people's knowledge, experiences, and insights about the event and impacts on communities. Your responses will remain confidential and will be used only for academic purposes. So today guys, nandito po tayo ngayon sa i-interviewin natin. Then, pasok na tayo. Assalamualaikum Aunty. So, andito po kami ngayon sa bahay na isa sa mga biktima nung Midnight Killer in 1976. So, Auntie, pwede po ba malaman ang pangalan mo? Ako si Kapata Escapatos. So, Auntie, saan po kayo o inyong mga pamilya nanira noong 1976? Dito lang sa Pulacan. So, okay po. Nasaksihan niyo po talaga yung lindol? O kasi grade 2 na ako noong 12 years ako. So mga bata pa talaga kayo. Ano po ba, Auntie, ang alam niyo tungkol sa mga sanhi ng lindol noong 1976? Yung pagkaputo ng Quirino Bridge, mga building na bumagsak, Tapos, mga siliyan sa Cotabato. na ano talaga sila, bumagsak talaga sila, nasira, ganyan. Okay. So, Auntie, naranasan po ba niyo o ng inyong pamilya mismo ang lindol? Oo, nag-iba yung bahay namin. Okay. So, malakas talaga ang lindol. Malakas yung lindol. Yung bahay namin, ano lang na yung poste. Yung kapatid ko na bagong silang doon namin napulot sa baba ng lobby. Doon siya natapon. So, yung bagong silang po na baby Auntie, nabuhay siya or Nabuhay siya pero ngayon parang kulang-kulang. okay. So, parang dahil sa lindol na yun, parang napektuhan ang yung utak niya. Kasi natapon. Okay. Sa inyong palagay, Auntie, ano ang pinakamalaking epekto ng lindol sa mga komunidad? Yung pagkasira ng bako ng mga tao, ano pa yung pagputol ng Quirino Bridge kasi nahihirapan din magtawid yung mga tao.
Grabe talaga mga mo. Pero hindi din auntie no, parang nag-tsunami, ganyan. Hindi rin sa nag-tsunami, yun lang, lindol lang. Tapos grabe yung mga nag-iba na bahay, ganyan. Oo. Auntie, di ba pagkatapos ng lindol, ano po ang inyong napansin or nakita? Maraming bahay na nasira dito sa lalo. Pati mga assembly station. Tapos ano pa po yung ibang napansin nyo nung after lindol, auntie? May mga buhay ba na nawalan, ganyan, namatay? Dito wala Wala din dito. So, ante, paano po nakabangon o humarap ang inyong pamilya o komunidad sa sitwasyon na yun? Paano po kayo nakarecover sa sitwasyon na yun? Yung tatay ko nag-ano siya, nag-anak ng para Hanap buhay, ganyan. Kasi parang sa nangyari na yun, auntie, na parang naapektuhan talaga pati pamumuhay, ganyan. sa opera ko nag-ano ako na kabilang sila ko. Okay. Sila Grabe mga ang effect ng So sa iyong sa iyong sarili lang, auntie, ano sa tingin mo ang pinaka malaking natutunan mo sa nangyari nung gabi na yun? yun. Siyempre yan. Ngayon, ang anuin mo, pag may mangyari sa mga ngayon, kailangan tulungan mo kasi para mo yung nangyari sa amin. So Pag sobrang hirap mo, So nung panahon nyo, auntie, no, kay mahirap man talaga masyado. pero mahirap, maliit lang ang lahat ng bibili mo. Oo, yun. Makabili ka ng bigas na 150 pesos. Ante, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong kaalaman at karanasan. Napakamahalaga ng inyong ambag upang mas maunawaan namin ang kahalaga ng 1976 Midnight Killer Earthquake at ang mga aral na maaari nating inubas. Auntie, sukran sa sa oras na kita lang kami. Sukran din ba Sagot sa mga question na Ante, ano pong payo ang maaari niyo pong ibigay sa kabataan tungkol sa kandahan sa lindol? Kasi kahit pag marinig ko na may paparating na nito, kailangan maghanda kayo kung ano ang dapat yung gawin sa oras ng pagdating ng nito. Huwag tayo magtabi sa mga dagat, yung mga punong kahoy, sa poste. So parang auntie, no, maging alert tayo talaga kasi pag may paparating kasi na lindol talaga, parang may din sa atin, no, may sign, ganyan. Yes. Katulad ngayon, pag minsan mag-ulan ng malakas, yan mag-hangin, parang trauma ba ako. Takot talaga ako dito sa bahay. Parang gatrobot yung pass. Oo. Hanggang ngayon, kahit Kahit ngayon. oo. Minsan mag-trauma ako. Hangin, magkidlat, tapos Siyempre. wala kasabuhan. Parang hindi ko alam ang gawin. Siyempre, auntie, kasi pag nasaksihan mo talagang mangyari, no, parang kahit konting lang talaga, parang mag-isip mo talaga na what if ganito, ganyan. Kasi yung bahay namin malaki na, bagsak talaga. Poste lang yun. Isang buwan kami nakatulog sa gilid ng kalsada, nagawalan ng tent. So, nung nyo, auntie, since nung nasaksihan mo yung midnight killer na yun, yun ba yung sa iyo lang, yun ba yung pinakamalakas talaga na lindol? O yun, Nasaksihan o mo? yun. 1976 na yun. Talagang pinakamalakas na yun. Kaya madaming nasirang mga building, no? Sa marami namatay sa sa Kusyong. Okay. Kasi, siyempre mga sa Kusyong kay malapit sa dagat, tapos parang may posibilidad na mag-tsunami, ganyan. Pero doon man din natin, no, hindi man din nag-tsunami, no? Doon sa Kusyong. Hindi. Walang din, no? Tsunami. Yun lang, lindol lang talaga na malakas. Okay po. Ante, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong kaalaman at karanasan. Napaka mahalaga kasi.
So, andito na po, nagtatapos ang aming interview about Midnight Killer in 1976. Ang aming natutunan sa aming in-interview ay dapat tayong maging handa sa anumang kalamidad ang dumating sa atin.